Tapos, pagbibentahin lang pala kami ng memorial plan. Ang sama pa nun, sa mga bahay-bahay. Eh, ang init-init ngayon. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Alam nyo, maraming manloloko dyan sa mga newspaper ads. Magiging attractive sa una. Pag pinuntahan mo, pagbibentahin ka lang ng kung ano-ano. Maraming ganyang racket. Paano naman kasi, ito si Kuya Don. Naku, hindi mapakali doon sa 20,000 a month. Ay nako, Minda. Just charge it to experience na lang. Alam mo, kung hindi natin a-applyan lahat ng makikita natin openings, eh wala tayong makukuha ng trabaho, di ba? Gusto ko yung punto mo. Oo. Pero dapat sasalain mo kung ano yung pipiliin mong kumpanya. Pinakamaganda, puntahan nyo na lang yung big companies. Mang 4, pupunta nga kami sa malalaking kumpanya. Eh, sa tingin nyo naman kaya, matatanggap kami. Mahirap. Diyan, papasok yung nakikita kong determination ni Don. Bagay. So yung kain na tayo sa loob, nagluto kami ni Tay. Naku, please. Eh, kayo nagluto? Oo. Talaga? Naku, siguradong masarap yun. Tara, nakain na tayo. O tara, let's go, kain na tayo. 4, kain. Oh. 4. Nawala na naman. Para talagang pusa yun. Oo. Naikot. Ay, naku. Kuya, naalala mo yung sinabi niya? Ano? Now you see him, now you don't. Oo nga, no? Pero alam nyo, talagang hiwagaan ako doon sa 4 na yan. Ibang klase. Ay, naku kuya, ang talino niya, no? Isipin mo, yung, hindi man talaga ano, pero yung itsura niya, pagkatapos yung binigay niya sa ating payo, di ba? Oo. Dapat noong pa tayo lumapit sa kanya. Tama yan. Let's go. Ay, naku, tara na, kain na tayo. Tara. Gutom na gutom na. Dito na ako sa buto. Ichibog muna ako. Mukhang ligaw itong babae ito. Excuse me. May problema ba kayo? Tamang-tama, kartero ka? Kartero ka, di ba? Hindi. Si Dolphy ako. Office ba kartero? Post. Oh. Ba, philosophy pala ito eh. Bueno, since napaka-presko mo, siguro napakagaling mong kartero, no? Mhm. Kilala mo ba sina Adora at Rosita Asaro? Adora. Rosita Asaro? Ador. Ador. Sa Rosita Asaro. Oo. Hindi o. Bakit? Artista ba yun? Bobo, hindi artista yon. Dito sila nakatira sa lugar na to. Kanina ko pa sila nahanap pero hindi ko makita. Alam mo, dapat kilala mo yun eh, kasi kartero ka, no? Oo nga, sana. Kaya lang bagong lipat ako rito kaya hindi ko pa masyadong kilala ang mga tao sa lahat ng streets dito. Yun lang masasabi ko ron. Eh, paano ko makikita ngayon ng mga taong hinahanap ko? Teka, ano mo ba address? Oh, eto. Ano ba? Sandali lang ho ah. Eh, talaga hindi nyo makikita address nito. End date dito, 1960 pa eh. Siguro nung sulat na to, dineliver dito, ang bahay dito lilima pa lang. Napasin nyo ba punong-puno na yung street ng bahay? So, sigurado iba na address. Kaya hindi nyo mahanap. Yan lang ang sagot dyan. So, paano na yan? Paano ko makikita yung mga taong hinahanap ko? Paano nyo makikita? Eto na lang. Magronda ako rito. Sumama kayo sa akin. Tapos bawat bahay dito, tanongin natin kung kilala nila yung hinahanap ng tao. Ano? Under the heat of the sun? Are you crazy? If I'm crazy, wala ako rito. Nasa mental hospital ako. Hindi ho matino utak ko. Ano? Take it or leave it. Kayo. Ano? Sa bagay, 3 araw na rin ako naghahanap. Pero walang nangyayari. Sige na nga, tayo na. Excuse me, miss. Sino ba kayo? Ah, ganun. Mhm. Kilala mo ba si Melissa Cortez? Melissa Cortez. Hindi ho, bago lang talaga ako rito. Hindi ho kilala yung mga tao dito.
Hindi ko pa kilala. Talagang ang bobo mo! Ako si Melissa Cortez, hindi ko hinahanap si Melissa Cortez, okay? Hindi niyo sinabi agad eh. Ikaw? Si Res Cortez? Di ba artista ka? Hindi Res Cortez, Melissa Cortez. Ano ba naman yan? Diyos ko eh. Hindi kasi binibiro kasi masyado kayong masungit eh. Alam nyo, ang isang tao pag masungit ang mangyayari sa buhay niyo, hindi naman kayo kahit paano. Okay, so, ano ba kayo? Hindi ako artista. Fashion model ako, okay? Fashion and commercial model. Ngayong alam mo na, siguro naman gaganahan ka na para tulungan ako. After all, don't you think it's an honor for you to be with somebody like me? Oo. It's an honor. So, sama ba kayo? Sige na, mauna ka na. Hindi eh, lunch break muna. Kakain muna ako. Unahin mo muna yung trabaho mo bago ka kumain, oh. Eh, lunch break nga eh. Nagugutom ako. Alam mo, mamaya ka na lang kumain. Maghanap muna tayo, mag-ikot muna tayo. I-blow out pa kita. Diyos kong babaeng to. Para hindi tayo gabi sa paghahanap, okay? Tingin nyo kaya tumabahin sa tutulungan ko. Kartero ako, tutulungan ko. No choice. O sige, let's go. Yeah. Sige, mauna ka na. Susunod ako. Baka mamaya may makakita pa sa atin ang pasabihin nila. Hindi naman ako mabaho. Sige, sumunod kayo. Kung trip nyo, buntot kayo. Buhay kang Sandali, paano ka ba? Wala nang hihigit pa rito. Alam niyo, gutom na ako kanina po itong babaeng to eh. Tutulong ako ba kaya talaga? Siguro, no? Pakatawan ako na lang. No choice. Tao po, sulat! Magandang tanghali ho. Dito ba nakatira si Mr. Enrico Santos? Opo, dito nga po. Sulat po. Salamat. Sige nga. O ano, tinanong mo ba? Ang alin? Ay! Talaga naman. Kalimutan ko eh. Dito ka na lang, ako na yung magtatanong. O sige. Excuse me. Kilala niyo ba si Adora Rosita Asaro? Hindi pa siguro itong mga to. Sabi ko, kilala niyo si Adora Rosita Asaro? Rosita, tinatawag ka ni Sir. Rosita? Rosita ang pangalan niyo? Ako, hindi. Juan, Rosita ho. Rosita, hindi po Rosita. Sabi ko na nga ba eh. Posible. Wala rin pala mga silbi ng mga ito. Sige na, Jun. Ay, naku. Ang sungit niya, no? Yung babae kanina sa pilahan. Ako. Kakainis. Tapos gusto pa niya, colored yung picture natin. Oo, kala mo naman. Kala mo? Pa niya nila. Naku, ang hirap pala mag-apply ng trabaho, no? Talagang ganyan. Talagang ganyan. Inat-inat talaga sa labas. Hi. Oh, kamusta yung research mo? Yun, nakuha ko na yung mga materials, kaya pwede na ako mag-umpisa. Kayo, kamusta yung job interview niyo? Naku, palpak. Everybody! At this quick, kanina ka pa? Teka, magkasama ba kayo? Hindi. Sasabihin ko lang sa kanya na kanina ko pa siya hinihintay. May kilala ko sa mga Wala. Gulo ah. Oh, yung gulo. Anyway. I'm looking for Alius. Are they? Wala. Pumunta sila sa mall kasama sila Pati. Naiinitan eh. Sayang naman. I wanted to tell them the good news. Alam mo, Biscuit, may napapansin ako sa'yo. Iba yung mga English mo ngayon, ang ganda ah. Ay, teka muna, ano nga pala yung good news mo? Charan! I have a job already! Wow, talaga? Ang hirap maghanap ng trabaho ngayon ah. Isipin mo nakakuha ka pang trabaho, Holy Week ngayon. Ay, nako, alam mo ba kami kanina, nag-apply nga kami ni Kuya doon. Ay, nako, palpak. Ay, teka muna, ano naman ang trabaho mo? Salesman! Salesman? Yup! Meet your newest friendly neighborhood Spider-Man. Salesman. Ano naman yung ibinebenta mo at anong kumpanya yan? Mabuhay
Memorial Plans. Mabuhay Memorial Plan? Well, our clients are dying to see what they bought. Eh, diyan kami nag-apply kanina eh. Ay, nako. Alam mo ba kanina, ang daming pila, no? Saka, bakit naman yan ang naisipan mong pasukan, ha, Biscuit? Well. There's nothing wrong with selling memorial plans. It's a job. Besides, I was guaranteed 20,000 pesos. Woo! Ay, Alam mo, yun nga eh. Ganyan-ganyan sinabi sa amin, naniwala ka naman. Eh, yun naman ang sabi nila eh. yun ang sabi nila. Oo. Ay, nako. O yan. Pero alam mo, kuya, siguro sa dami ng tao kanina, hindi na natin siya napansin. Oo. Ang dami nila naloko, no? Oo, nako. Saan pa si Jun? Wala. Since he's not here, I might as well as go out and save the world. Ay, nako, Biscuit. Ewan ko sa'yo. Ay, Siya nga pala. ang hirap ng ano. Nga pala. Wala naman pala sila rito eh. Allow me to give you this rare opportunity to be my first customers. Alam niyo, may moral plans. Okay to eh. Pwede kayo single, grupo. Para hindi na maiwasan mga aksidente. Maraming disgrasya nangyayari dito. Dito, marami kayong benefit. Bibigyan ko kayo ng... Maraming salamat. Ang babait ninyo. Ang galing ng atensyon nyo sa akin. Alam ko na. Alis na ba? Pupunta na lang ako sa Peps. Maraming tao doon. Open bar pa. Teka muna, pagod na ako eh. Ang dami ko ba ni-deliver na sulat to? Mayroon pa oh. Wala ba talaga mga silbing mga tao dito? Lahat naman ang tanungin natin, hindi kilala yung hinahanap ko. Alam mo, Miss Cortez, mawalang galang na. Bakit ba atat na atat kang hanapin yung, ano pangalan mo, Ador at saka Rosita Asaro? Ba't ba atat na atat ka ba? Kamag-anak mo ba sila? Ha? O meron kang utang sa kanila? Ba't atat ka ba? Alam mo, napapansin ko eh. Ito na lang kaya gawin natin. Pwede naman tayong magtanong sa detachment dyan. May mga pulis, may barangay tanod para malaman nyo lang. Ano? Walang pulis, walang barangay tanod, walang mga reporters. Ayoko ng skandalo. Gusto ko tayo lang ang maghahanap. Oh, sige, sabi niya. Hi, June! Ay, Demi. Melissa Cortez! Si Melissa Cortez siya nga! Alam ko. Melissa Cortez! Nakatanggap niya parang Sulat. Excuse me, do I know you? Abay, ang dami pa ano? Ito pa sa... Suplada ha! Ako! Demi, mamaya na suplada may tatanong kung may hinahanap siya eh. Ador at saka Rosita Asaro, kilala mo ba yun? Ador, Rosita? Teka. Why, it's not your name na yan eh. Ador dito eh. Let me think ha. Ador, Rosita. I think you're just saying that para matuwa ako sa'yo. Para mapapalis sa akin. Hoy! Tigilan mo ako na I'm just trying to help. Pero ganun pala kapaya na ugali mo. Excuse me, babo na lang. Iwanan ko na yan sa'yo. Sino mo yun? Ewan ko sa inyo, pareho kayo na ugali. Ano klase ng mga tao dito sa lugar niyo? Oo, kung katulad mong kausap, suplada ka rin kasi. Hindi ka na. Saka na tayo, makikita rin natin yan. Oh, usual. Marami ang... Wala nagigit pa nito. Kailanman. Ang ganda-ganda talaga niya, Adol. Siyempre, nagmana ata sa yan. Parang wala na siyang sakit. Parang ang lakas-lakas na niya. Maraming pera si Mrs. Cortez. Kaya siguradong napatingnan na yun sa lahat ng magagaling na espesyalista. Sikat na siya. Bakit kaya niya tayo hinahanap? Nalaman na kaya niya ang katotohanan? Pero nangako sa atin si Mrs. Cortez na ililihim niya ang lahat kahit na anong mangyari. Kaya nga hindi niya dapat malaman. Hindi niya dapat malaman, Ador.
Dahil ikasisira ng buhay niya kapag nalaman niyang tayo ang kanyang magulang. Miss Cortez, okay Huwag ba mo kayo? akong hawakan. Tinatanong ko lang kung okay kayo. Sabi ko huwag mo akong hawakan. You take advantage of me. Pare-pareho kayong mga lalaki. Oh, hoy! Ay! Ay! Miss Cortez! Miss Cortez, Miss Cortez, nakakahiya. Miss Cortez! Nanginginig pa eh. Ano nangyari sa kanya? Nanginginig pa tayo. Miss Cortez? Miss Cortez? Ador, ano pang hinihintay mo? Dalhin na natin siya sa ospital. Baka kung ano mangyari sa anak natin. Anak? Ang sabi ng anak? Akin na, dalhin muna natin siya sa bahay. Hihingi tayo ng tulong kay sir. Ito yung bag, oh. Ito yung bag ko. Kaya niyo ako baka mabigat na babae ito eh. Panginoon ko Diyos! Napakarami na mga araw para bumatayin. May pang mahal na araw. Oh, ayan. Bahala na. Ganun ba? No, this can't be true. Denisa, ayaw sana namin malaman yun. Kaya lang, nagsisinungaling kayo. I was shocked nung makita ko yung sulat sa cabinet ni Mami. Tapos, alam mo kung ampun lang pala ako. Pero hindi ko akalain na ang tunay kong mga magulang eh. Isang driver at katulong lang pala. Na ikaw ay hindi isang tunay na Cortez. Nung sinilang ka, Melissa, may mali tayong lupa noon na sinasaka ko araw-araw. Kumakain tayo sa oras. Masaya kahit papaano. Marami kaming naging pangarap ng nanay mo para sa'yo. Gusto ka namin makatapos ng pag-aaral para hindi mo danasin ang mga dinaanan namin. Pero naging masakitin ka. At nalaman namin na may diabetes ka pala. Binenta namin ng nanay mo ang malit nating lupa para may pagpagamot sa'yo. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat. Wala na kaming magawa. Wala na kaming pambili ng gamot. Wala na tayong makain. Mabait si Mrs. Cortez. Inalok niyang alagaan ka at ituring parang isang tunay na anak. Gusto ka naming lumaking malakas at maginhawa sa buhay. Hindi bali nang maghirap kami ng tuluyan. Huwag lang ikaw. Hindi na nangyari ng kay Melissa. Kaya pala siya nawala sa eksena dahil hinahanap niya yung tunay niyang magulang. Hindi lang yun. Yung diabetes niya lumala kaya kailangan magpahinga siya. Pero okay na siya ngayon. Okay, nakahigit sa lahat. Importante na realize isang bagay.
Yung sobrang pagmamataas niya, walang narating. Ngayon, nang malaman ko nga na nag-usap-usap sila na tatanggapin na rin yung mga magulang niya. Saka magkasama-sama na rin sila. So, happy ending yun. Pero Jun, pan pa naman niya ako, pero sa totoo lang, pinayaan niya ako kanina, ha? Ikaw naman, ito mo naman nagbago na eh. Yun nga, importante yung pagbabago niya yun eh. Kasi talaga si Lord, yung make a way. Kasi ang isang tao kasi pag nakakaranas ng paghihirap, ang akala niya pinaparusahan siya. Siya ay dinidisiplina. Kapag nakakaranas ka naman ng kaligayahan o tagumpay sa buhay, hindi kayo may regalo. Ikaw ay sinusubukan. Kasi pagsubok yun, material na bagay at pera eh. At pakalaking importante yung ginawa niyang pagpapatawad at saka pagbabago sa magulang niya. Alam mo kasi, ang nangyari diyan kay Melissa, since na siya isang sikat na fashion model, ang akala niya nakatuntong na siya sa ibabaw ng mundo. Pero nang lumala ang sakit niya, at saka nang malaman niya isa lang pala siyang ampun, na-realize niya na siya pala'y tao rin katulad natin. Pero Mang Ramon, buti po na bago na po yung ugali niya, no? Katulad po yung sabi ni June. Ano ba tinuro mo? Kumbaga, pwede natin masabing yung nangyari sa buhay niya, eh, matatawag na natin yung isang humbling experience, di ba? Alam mo yung nangyari sa kanya, mas lalo sa magtatagumpay eh, yung ginawa niyang pagpapatawad. Kasi alam ng Panginoon ang hangarin niya, tsaka alam ng Panginoon kung ano gusto na mangyari sa buhay niya. Kaya yung pagsasama-sama na hindi lang ganyan, yung kanyang ambisyon, makita mo, ang Panginoon na nagbigay, ang Panginoon na nag-alis, ang Panginoon din ang magbabalik in this time. Tama yun. At ang mahalaga sa isang tao, ang pagbabagong ginagawa ng isang tao, kinakailangan nagmumula sa puso, hindi pansamantala lamang. Oo, eksakto nangyari ito, pang Holy Week talaga eh. Tama-tama yun ito eh. Pero tama yun, dapat huwag natin kakalimutan na lahat tayo pantay-pantay sa mata ng Diyos. Kahit mahirap, kahit mayaman. Mataba ko ba? At hindi lang yun. Yan ang Hindi totoo. lang yun. Kahit sino ka pa, kahit ano bang katayuan mo sa buhay, ano man ang kulay mo, ano man ang itsura mo, ang tanda mo lang, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin siya. Tayo lahat, pantay-pantay sa mata ng Diyos. Okay? Lahat tayo magaganda. Dalanak tayo ng Diyos. Dalanak tayo ng Diyos. So ano pa ginagawa natin dito? Aba din. Pawis mo, oh. Eh kumain tayo ice cream sa labas. Dito tayo Sino magiging? para may kalma eh. Sino magiging? Kunti matatapos mo sa patis. Dalik yan. Di kumabas kaya tayo. Dalik ko tayo sa labas. Sana po ay meron kayong napulot na magandang aral dito sa episode na ipinagkaloob namin sa inyo ngayong gabi. Ito po ay merong kasabihan na kung hindi ka marunong lumigon sa iyong pinanggalingan, hindi ka makakarating sa iyong kaloro. At kahit ng taas ng iyong narating, kahit ang taas ng pagkatao ikaw, lagi mong iisipin na meron pang mas mataas kaysa sa iyo. Kaya po, tuwing sasapit ang ganitong pagkakataon, sana ay matuto tayong dumalangin sa kung may kapal na tayo'y patnubayan at sana ang marami sa atin ay magbago para sa kabutihan. Pagbabagong hindi lang pansamantala, kung hindi pagbabagong nanggagaling sa puso, panghabang panahon. Yan po lamang at lagi niyong subaybayan. Tuwing Lunes sa ganap na ika-7 hanggang ika-8, dito po sa Channel 13, ang aming buhay Kantero. Salamat po. Buhay namin ay sadyang isaya.